Happy Fiesta ni Señor Santo Secretario ninyong tanan. Happy Fiesta. Daghang salamat ninyong tanan pagkatag panahon dining mainungdanon. Importante kayong fiesta sa atong archdiocese. O naghatag akong inspirasyon o organizada nato daghang mga pilgrims. Ikan balay-laing mga probinsya. Doon nato ikan sa Luzon, Mas Kabisayan, o Mindanao. Kung sa'yo pinagkatulapay mga pipilangan mga malipayan, pupuli lamang karamang sa ulo fiesta ni atong Landon Pinagan Santo. Mas muna ko, happy fiesta ninyong tanan. Happy Fiesta. At sa misa, pinilipay nato pag-lasing tahong kayong pilgrimage office. Kung tungod ini ang atong pag-congratulate, siyempre, inyong tanan, pero labay na sa pagpapalingan din Sir Dodo, Father Song, Father Lai, Father Abad, Father Orbe. Tungod ini tahong na pamahagi pag-welcome sa mga pilgrims. Ang atong pag-arrange sa atong mga intensyones sa atong kamisa, arigado kayo. Tahong nga pagpakita na ang buwan ni welcome kayo. O pakita pa nato nindot nga kabahin ining pilgrimage office. Kaya ang mga pilgrims labi na sa una sa atong sa pagkarong ika, year of prayer, year of consolidation, tungod kay next year, Jubilee year. Kaya may confessional. Pag panaglit lang sa inyong parokya, medyo pagkis sa oras sa inyong paggamit, mo'y manalingkod nga pare. Mga nga direktora, gusto natin i-congratulate ang atong tribo pastors tungod din ang proyekto pero sa karon ang pilgrimage office ninyo kabahin ni ini o sila ang nagpatagay ni ini. Congratulations, sige pakapaktalan ko sa inyo. Kami tinang kapalian na lipay paghalan ng isa uban ninyo. Espesyally sa atong gobyerno labi na ang atong hermano, Honorable and Mrs. Erwin Sa, kaninyong tanan. Ini atong paghalan sa misa. Mga kaisunan, nalipay ako paguna-una, sukat ba na itong unang pagkapunta ko din sa Cebu, 26 years ago, isip kong celebration. Ang fiesta sa Bugo, naghandag na kong inspirasyon. Iniyan to, una na akong pagmisa din 26 years ago, kakmon pa lang, may traffic na. Kaya nagang sakyan na yan sa Bugo. Of course, nito panahon na ang kasada, wala pa man may dilim, no? Labing sa mga traffic. Pero ako to, tungod kay naghan malimba. Amen? Tungod kay naghan tunay devotion kay Senyor San Vicente. And for this reason, mas muna ko, kaninyo, devotos o devotas kay Senyor San Vicente Ferrer, naghan kaayong salamat. Amen? Amen. Mga kaisunan, dinhi sa Cebu, sayo kita, nga kung atong pumaladungan ang atong religiosity, lingon kita, siyempre number one, Senyor Santo Niño, anak sa Diyos, patubalanin sa gugma. O sayo kita sa mga santos, number one, si Mama Mary. O nga, saan laing devotion kay Mama Mary, takot kayo, usog kayo ang atong devotion. Sayo gihapon kita nga sa tanan ng mga santos nga lalaki ang number one
in terms of dignity, Senyor San Jose. Senyor San Jose. Kay siya man, bana ni Maria, o tawhanong amahan ni Jesus. Amen. Amen. Pero sunod sa mga santos, kita na nakasayad kung kinsa may popular. O pag-ingat kita, salamat tungkol sa inyong devotion kay Senyor San Vicente. Bisan pa dito naman sa Iloilo, kay Ilonggo ko. Sunod sa devotion kay Mama Mary, naghang devoto Senyor San Vicente Ferrer sa Licanis, Iloilo. Mao nga nga kung padayon kita, pakusko na ining pag-debosyon. Kung kamo mga ginikanan, punta ang pagtulong ni nalipay ko nga mga magsimba uban sa ginikanan ang mga kabataan. Kaya mao kini ang pamaagi, pagpadayon, pagpatubo, pagpalambog sa akong pagtuo. Sa akin, mag-bless na pinapag-bless na mga bata. Pero kung naghanagin tayo na ko, para lang sa mga baby, no? Kung doon ay narinig ko, pwede man na ko mga baby, no? Pero kay mga bata, ihatagan rin ako panahon kay mga bata, importante tayo sa atong pagtuo. Amen? Amen. Mga kaisunan, grasya sa Ginoo, naglabay ng mga tuig, nagkabisita ko during the World Congress of Family dito sa Valencia, Espanya. Lugar dapat ko din panganak si Senyor San Vicente Ferrer. Tuwing 1350. O dito na ko nakita ang kusok kaayo nga devotion ni Santos. Namatay siya 1419, i-canonize 1455. O salamat sa debosyon daghang mga tao, lain-laing mga pamaagi. Pero labi na sa atong pag-promote year by year, matapanipono, ang atong pagsimba, ang atong pagbisita sa iyang shrine, ang atong pagkakot mga kanila, mahintinig sa atong debosyon. Daghang mga rason, labi na ang atong pag-uul niya, panahon sa mga kaguol, panahon sa mga problema. Naghanap na ngayon ng panan sa atong Panginoon. Kaya kami yan to, tigil memories, basta Abril o Fiesta ni San Vicente Ferrer, malibag kami. Kaya may unang mga ginikanan, panahon nga doon na yung mga problema, labi na mga kasakit, palatayan, sitag yun. San Vicente Ferrer. Amen? Amen. Kung ninyong tanan nga din sa lain-laing rason, labi na, pag-debosyon, pagpangayo niyang panabang, pagpasalamat, tungkol sa grasya, nga ito na dapat, tungkol niya, nagihan kayong salamat. Amen? Amen. Mga kaisunan, karon ang akong simple yung pamalandong i-focus nato sa gusto sa Papa, bahit sa atong panaw sa pagtubo. Kita nagdinikaran tuiga 2024. O kaya akong pamalandong may kalatanan sa istorya sa atong archdiocese ng labayang dekada hanggang karon. Kaya bisan sa pag-ampo, mayon kita, patutugan sa San Vicente sa iyang pagkamagwawali sa Evangelyo. Mga akong wali, may kalatanan meaning appreciation sa kaimportante sa pamalandong sa mga wali, labi na may kalatanan sa panaw sa pagtutunan. Tulong kaimportante nga okasyon sa kinabuhi din sa Cebu, ang akong tagang pamalandong kay Pati ini kinabuhi sa pagtutunan. Mga iliguman, tuwing 2012, kita din sa Cebu nag-imayan sa Diyos, nagpasalamat. Tungod din grasya kasa, nga usa nga bata ng Bisaya na himong santo. San Pedro Kalungsod. Calungsod. San Pedro Calungsod.
i-identify sa May 5, year 2000, and year 2012, October 21. Silang pito i-canonize, in-declarar na santo. Para nato na si Cubano, ako kayong kasa sa Diyos. Sa Kabisaya, kung kunay taga-hinatilan, ingon yung taga-hinatilan, kabong supan. Pero dito na mo sa Iloilo, ang among asalis po niya ito, may ingon kayo sa Pradura. Hala, i-canonize ninyo. Kaya kung Santos, ikawas na iyang baptismal certificate na ilunggo siya. No? Kaluoy ni Santa Claus, ng Santos lang, wa manong baptismal certificate. No? So, ang atong pagtanaw, the same from the Visayas. Pero kung kay Cebu man, ay nag-work out sa canonization, acceptado, this young saint is the same produced by the Cebuano. Nga naman i-mention na ko siya. Tungkol kayo sa pag-congratulate naman sa prefect of the congregation of the saints. Tingnan siya as bishop. Congratulations. It belongs in a congregation to the saints who are Mata Manila. Juvenile Sancti, young and saints, young and holy, young saints, which invites us to reflect. Ang importante sa mensahe sa iyong kinabuhi, labi na sa kabataan to the youth. Bahin sa atong solidar sa sinod at synodality, mo'y pangandoy sa kabataan nga punta sa ilang panaw sa pagtuo ubanan nato sila. Kita nga mga mature, kita nga ito na experience siya. Sayo kita sa pagkandoy sa kapatapunan, belonging, no? Sila kinabuhi, edukasyon, mayong relationship, pagkandoy, maunta, makatrabaho sila, peace in the world. Ang akong punto, diya sa atong isabit sa silog, i-reflect nato the wish, the hope, the prayer, the longings of young people. Tining tumuna itong August last year, kauman sa World Youth Day dito sa Lisboa or Lisbon, Portugal. In Lisbon, I made an announcement that the next World Youth Day in the Archdiocese is sa North. Mao sa Padalid on the West na coordinate World Youth Day of our young people in Cebu. Diniman, Padalindon, no? November 29, 30, no? 1 December 1. Siguro doon ay further announcements, pero kakang punto, ubanan nato ang kabatanunan. Amen? Amen. Kuyugan nato sila. Kita ang ilang kinikanan. The young people longs for accompaniment sa ilang panaw sa pagtuo. Amen. Amen. Ikaduha importante ang punto. 2016, the world looked at Cebu nga naman. Kaya kita man ang host sa International Eucharistic Congress. Ang naglabay ng Eucharistic Congress was 1937 sa Manila. Sunod Cebu. Hindi kita sayo kung din. Kaya sunod sa Hungary, sunod sa Kilo, South America. Pero ang akong punto, that Congress, hangtod karon, International Eucharistic Congress, sa daghan kayo nga niya kung mag-participate, wingon, usa sa labing manundanon. One of the most memorable, fruitful, solemn na Congress. Ang atong pagsulod sa prosesyon nilot tayo. People remember and will reflect.
wherever I go, even up to now, ngayon, Archbishop, we were there in Cebu, Eucharistic Campus. Nagakaw kayo ng dugmaw kini. Salamat ninyong tanan nga sa atong pagsaulog sa misa, sa atong pagsaulog sa Eucharistia. Nakasayo kita ng mao kini magpapag ang kinakapungkuyan o tuburan sa tanang grasya. Sa tanang tuladon sa mga Kristiyano, ang labing importante, ang misa. Amen? Amen. Mga salamat ninyo paghatag importansya nining kasawlugan. Kung kita sa Cebu, nahimong nga host nining International Eucharistic Campus. Salamat. Katapos ang punto. Pagkulpanin po sa atong panahon sa pagturo, ayaw na ito kalente. Ang natabo, tuwing 2020. Ano man? Ang pandemic. Kita naka-experience siya. O karoon pa lang makauna-una kita atong mga kaigsunan, atong mga kilala. Kung naghang mga katawan, by the millions. Misteryo sa kinabuhi, COVID-19. Niyabot sa kalibutan. Bisan din nato. Di na nato kasalpit. Tingali na nato mga amigo na nawa kumunti. Pero ang punto sa Papa mo, we should never forget that pandemic. Because nagdalang o leksyon alang natong tanan. We do not control the world. Nitong panahon, ang atong recourse was in prayer. Pag inumdum ko po, every Wednesday, National Rosary of Healing, even in the world. Pag inumdum ka mo, that year, no? Atong nauna, kung sa man atong buwan, aron pagkatapang sa mga naghinahanglan. We should never forget that year. Sunod, dakong Bagyong Odette, earlier than that, Portugal. Pero ang punto sa Papa, when we look back and know kining mga kalamidad, kining atong naagyan ng mga problema, kining dakong kaya ng krisis, o sa karon, kung nakalabang kita. Amen? Amen. If we're able to cross over, nakalabang kita, nakatalwas kita. If we're able to survive, karon is the time to revive, and hopefully to thrive. Mao nga mga kaigsunan, ang atong panahon karon pa rin kamang after kining calamity, we look back with gratitude, nakalabang kita. Pero padayon nila sa pagpasalamat sa Diyos na iubayan kita. If we survive, it is for a reason. Ang atong tuwa, we have a mission. Amen? Amen. Padayon na ito ang mission, isip simbahan. Katapos ang punto, ang dokumento sa Song-Uswa, kulong ako di pa sa punto, birthing, pagpanganak sa Mother Cebu into 2 young daughters. Ang ginsulat nito, contender na lang ko, pero sige na lang, nagkakaso. Ang sentro sa North, ang nakasulat, Lanao. Ang sentro sa South, ang nakasulat, Karangkar. Depende sa Roma. Amen? Amen. Kung kita na nila, makatabang nato tanan, pagtubo sa pagtubo. Kung i-analyze nila, makatabang nato tanan, pagdalahimayan sa Diyos. Kung kita na nila, nagkini, mahimong pamagi, aron kita, magkabuhay isip, naging supon niya sa atong kinabuhi.
caring for each other, reaching out to each other, caring for the earth. Untan ini usa ka pamaragi. Amen. Amen. Sayang kita sa panahon sa pagtuo, we do not walk alone. Jesus is with us. Mama Mary is with us. Senyor San Vicente is with us. We walk with each other. Amen. Amen. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva Senyor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Manipayong fiesta ninyong tanan. Happy Fiesta.